Sa Team Falcons, kailangan nilang manalo sa match na ito. Kapag natalo sila dito ay laglag na sa regular season ang side ng Team Falcons for Onyx Philippines. Kapag nanalo sila dito ay mas mataas ang tsansa na makakuha sila ng upper bracket slot. Welcome to Game 1 of this Best of 3 series. This is our final Best of 3 ngayong gabing ito. This is Week 7, Day 1. At narito na nga tayo sa Light of Dawn. Maganda yung nakita natin ditong composition na meron ang Falcons, knowing na doon nga sa The Howl, pinoint out ni Wolf na hindi lang dapat kay Super Marco mag-rely ang Falcons. So, they opt to go with this double marksman setup. Ang problema na nga lang ay makukuha ba nila yung early snowball para sa mga marksman na yan? They have to. Yun yung kondisyon ng lineup nila, especially with the Scheming Ranger na madalas natin makita from Twisted Minds. And I also think na itong Franco, yung sinasabi ni Womi kanina, ito yung substitute nila para sa Kalea. But I just worry na yung composition dito ng Onyx Philippines, they have enough firepower in terms of teamfight kits na lumaban dito sa Team Falcons kasi medyo position-based yung kanilang heroes, tas ang daming punish ng Onyx. Oo, tsaka tignan mo, no, if ever pumasok dito yung Lapu-Lapu or even Kyle TZ, medyo napakahapdi kasi talaga ng gold lane Bane ngayon. No? Yung burst damage na nang gagaling sa kanyang heal. And of course, the deadly catch as well. Kailangan itong respetuhin ng side ng Team Falcons. Memories, bring back memories tong Team Falcons. Nagdadala ng iba't ibang laro ng MLBB mula sa iba't ibang era. Yung early invade na ginawa din naman ni MP Daking kanina with the utility jungler. Tapos yung panggugulo ng Franco. Kaso si King Kong, men, sabi niya, ano, pwede naman ako uminbit mag-isa. Sumasagot din, no? At may retry siyang gagamitin doon just to secure that jungle camp. Meanwhile, for Falcons, gustong pigilan ni Open kaso lang wala siyang magawa eh. Kasi nga may retry, so sabay balik na naman sa gitna. Ito yung Sigma pattern na tinutukoy ni King Kong. Oo, napakalinis so far ng pag-ikot ng parehas na kupunan. Pero kung mukhang mapupoke down ng bagya dito si Flap TZ at mauuna pa ata mag-level 4 si Kirk. But Kyle TZ, on the run, naghahanap sila ng pwedeng maagaw. That's gonna be the scroll trap going to the hands of Kyle. Sisimulan na nga ng Team Falcons sa pinakaunang pagong ng larong ito. Wala pang level 4 yung mga EXP laners pero nandito na yung barako. Nabibigyan si Flap. Babagsak na rin si Kyle TZ and that's gonna be a double na masaya-secure ni Kirk. Nag-flicker out. Ngayon may hook pa man din pero hindi na enough. And an early maniac para dito kay Kirk. Oh my God, the Kirkitect shows up in this game. That stun onto Flap and Kyle TZ allowed them na makuha kagad yung kill kay Flap. Nag-level 4 si Kirk. Pinina-slash niya yung Fredrin, getting the double kill. And after that, ito na naman yung laro ng Onyx. Punta sa middle lane. At napakaganda ng simula para sa Onyx. And look at this, Kirk going in for a 1v1 against Flap TZ. Pero mukhang papauwiin lamang niya si Flap mula sa laban na yun. Onyx Philippines matapos ang pinakaunang pagong. Biglang lolobo ang kanilang gold lead. A 2,000 gold lead for Onyx. Alam ko, dalawa kayong explainer dito sa test na to. Alam mo, yung impact ng Arlot, men. Pag nakakakuha ng ganitong early lead, wala nang pake sa boots to. Nirarush niya na yung Oracle. And ito may malala yan. Pwede niyang i-transition yan, ha? May mga Arlot tayo nakikita na nagda-damage. Tsaka kung papansin nga natin, sa 1v1 matchup nila, normally, kaya naman ng isang Lapu-Lapu, lalong-lalo na may level 4 na siya. Ang problema, ang ginagawa ni Kirk, hindi niya pinapagalaw yung Lapu-Lapu. Hindi makasa ni Flap TZ yung ulti niya. Therefore, lamang talaga siya sa 1v1 matchup. Pero medyo nagiinit dito sa gitna si Kyle TZ. Si Kyle TZ ang nakikita dito ng King Kong. Pero nalaban, di naman sila. At na-hook with a bloody hand. Si Super Prince ang babagsak. Pero low hit na rin si Kyle. 1-for-1 trade. Wala ang retribution holder ngayon ng Falcons. Pero mukhang sakto, aabot pa rin naman doon sa pangalawang pagong ng larong ito. And in fact, Onyx Philippines pa rin may hawak ng kalamangan. 2,000 gold lead na hindi naman masyado gagalaw. And look at the YSS already ahead by a level. And ito yung simula eh. Kapag ka nakalamang na ng level sa'yo yung YSS, parang paunti-unti nang lalaki yung gap na yun. Kirk! Oh, wow! Sabay ulti si Kelra. Makakasecure sila ng kill pero dito naman may parang ibaba. Gusto na lamang mag-trade ng Falcons pero lalaban pa rin sila Kirk at Brusco. Final slash connecting. Oh my God! Mamamatay na si View. Mag-aabol pa rin. Kaso nga lang si Kyle TZ ang nakita dito na nandiyan pa si King Kong. Ipa-burst down nila yung Fredrin. At
si Kyle TZ ay babagsak at hindi pa tapos ang Super Fam. Napa-flicker na lang si Flap and definitely a win for Onyx PH. At akala natin may trade-off pa, pero bumukhang papasok na naman si Flap TC. Tatama ang isa sa Land Shaker, tapos may final stash muli. Pero mamamatay muna si King Kong. Tapos sabay bagsak dun sa Flying Clouds. Pero si Kirk tumatakbo. Nakita si Few. May AOG na gagamitin si Brusco. Pero nandito na muli si Kyle TZ. Maghahanap ng bawi ang Falcons. Pero because of the deadly catch, ay may mahuhuling isa. At si Brusco yun. Si Brusco na iba-burst down ng Falcons. And with all of those trades, mananatili pa rin ang kalamangan ng Onyx Philippines, pero bababa lamang ng bahagya. Yeah, kahit paano nakakahanap sila ng punchback laban sa Onyx Philippines. Pero yung pinapakita nilang dito ay yung aggression, yung binabangkit natin kanina. Kirk on this Arlot with the Angela, nakadalawang patong. Si Super Prince kay Kirk. Yung sinasabi ni Kirk dito, guess who's back? Yung kanyang Arlot, men, talaga nagpapakita ang gilas. Grabe tong Onyx late purchase ng boots. Wala silang pake sa boots, men. Oo, pre. Tinan mo nga si Kelra, inuna yung Holy Crystal. Oh. Yan naman daw talaga yung build sa Bane ngayon eh. May nagbiro nga sa isang live ko, men. Ang sabi sa akin, Kuya Umi, yung Bane, huwag mo nang isipin yan. 5 Holy Crystal ang lock item dyan. Tapos 6 item yung boots. Ganun ba? 6 item na yung boots. But yes, jokes aside, medyo dumidilim ang early game dito para sa Team Falcons dahil hindi na bumababa ng 1,000 gold date ng Onyx. This, mark this day, October 3 ngayon, di ba? Yes, October sir. 3. Tama. Ang galaw ng Onyx sa Flying Clouds, feeling ko lahat ng teams, baka aralin nila to. Sa Flying Clouds, hindi sila bumibili ng boots. Oo nga naman. Kasi pwede ka bumalik sa lane kagad. Oo nga, no, pero grabe, may bago na naman tayong findings. At Teknolodya. Ito ang ating Infinix handcam, of course, Infinix GT30 experience victory for every batlang gamer at papasok na nga si Flap. Nag-ulti na si Flap pero si King Kong pa rin. Kung makakasecure ng Turtle, nakasanib si Prince kay Kirk. Umamba din ng Super Fam, Brusco with an AOG. Pero makakakuha pa ng kill si Kyle TZ. Mag-shutdown niya si Kirk. At ngayon ay may bawi lang sa isa't isa. 1-for-1 trade lamang. O yeah, pero shutdown pa rin yun kay Kirk. Oo, malaking shutdown yun. Lalo yung streak na kuha mula doon sa Arlot. And maganda yung punish na ginawa dito ni Ogwen, no? Yung deadly Bloody Hunt pala. Ang dami kasing deadly tsaka bloody eh. Yung Bloody Hunt para mapigilan dito yung Arlot ni Kirk. Pero, Flap. Uy, papasok dito si Flap para lang madepensahan pero papasok din. Ang Super Fam with a flicker out. Makakasecure pa si Kelra ng isa pero may kapalit lamang din ang buhay ni King Kong. Lagi namang nakakahanap ng trade ng Team Falcons. Pero mukhang may 2v1 magaganap dito. Delikado yata si Kirk. Pero nandyan dito may Super Friends. Si Marco, napablinker na lang din kasi alam niyang delikado. Lalong-lalo na may Angela at Arlot. So ginagalawan na lamang din talaga ni Kirk dito. Tapos present na si Brusco. Grabe. Bumaba na si Super Friends. Natalihan na etong si Kyle and definitely a kill for Onyx. laro na, nilaro pa. Pero ang dami kasing pinanggagalingan ng Vengeance stats, men. Yung passive, yung stun, yung heartstrings. Imagine naman mamaya, kahit ang deadly catch, stuck yan para sa Vengeance. Oo, ibang klase na talaga yung nakikita natin ngayon. Mukhang nasa ibang level na ng synergy ang side ng Onyx Philippines. Look at the timings coming in from that Vengeance. Marami magsasabi, ba't di mo nalang banatan? Pero the fact na dinedinayan ang vision, biglang papasok ulit, may stun, dumadating yung kakampi, yun yung nakakatakot. It's a slow and painful death para doon sa Fredry na yun. At ngayon papasok na tayo sa ating almost 9-minute mark. Unang Lord ay mukhang babakuran na nga ng Onyx Philippines. Dagdag pa natin na hindi pa ganoon sumasama si Kelra. 'Di ba? What more sa 5v5 na kung saan madidisrupt talaga yung formation ng Falcons. Yeah. May may condition pa naman dito yung Falcons. Meron silang bypass with the lapu-lapu. Kaya matalanan yung YSS. And here comes the hook mula kay Ogwen. Hook sabay Bloody Hunt, tina-try burst down. Si Bruno meron doon yung final slash para kahit pa paano ipigilan ang aggression ng Falcons pero maiipit. Ngayon si Kirk, may AOG na gagamitin si Brusco dahil sinalba siya nung kaibigan niya kanina. Babawi lang siya para sa tropa. Binato na lahat. May kasama pang Torre Par. Pero hindi bumagsak yung gatot katsang may Angela. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig kapag may Angela. Oo, yun yung mahirap din sa composition ng Team Falcons. Ang daming counterplay na pwedeng lumabas mula sa Onyx. Yung pagmamahala ng pamilya
ng Super Family. Yung gusto nilang iligtas yung isa't isa. Pero may nahuli na naman. At burst down ang gagawin ng Falcons. What a beautiful pick-off mula dito sa Falcons. Maliit na kalamangan para sa Falcons during this Lord take. Ibibigay na kaya ito? May block na naman! Si Kirk naman ang nakita ngayon pero may final doon sa likuran. Iba-burst down. Maghahabol pa rin si Kirk kasi alam niya nandito naman Super Friends. Kyle TZ with the Lord take. At hindi pa rin tapos yung laban. Na-hook ni Ogwen. Na-kill ni Kyle. Pabor pa rin talaga sa Falcons yan. 3 out of 3 hooks mula kay Ogwen. Tumama, manifesting the positive energy para sa Team Falcons, and they're fighting. Onyx Philippines, isa-isa yung pick-off. Yun yung sinasabi natin kanina, may pick-off capacity yung Team Falcons. And binigla nila yung Onyx. Nung una naka-ready si Super Prince, yung pangalawa, hindi na kayang isalba ng pag-ibig ni Super Prince. Isa lang naman kasi pwede mong mahalin. Pa isa-isa lang, kahit every 10 seconds ay meron kang pwedeng mahalin. Hindi rin naman pwedeng every 5. Brusco, with a play. Uy, nag-flicker in! Si Ogwen sa may bloody hand, pero ganun din, may play din. Ang Onyx sa likuran, may final touch pa dito. Buhay pa rin si Brusco. AOG, Few with a flicker. Makakatakas lang din naman sa may frame. Pero nakita siya sa likuran ni Kirk. At si King Kong ay present na. Gagamitin pa yung Appraiser's Rod, pero kailangan na yatang lumayo ng Falcons kasi kulang na yung damage output nila ngayon. Ganda ng flank ni King Kong doon sa likod. Yes, yung nakita niya nga angulo and pati na rin yung entry na nakita ni Kirk, especially with the AOG coming out from Brusco. Pero yung range, ito yung problema ng Onyx Philippines. They have to close the range against the Granger. Wala sila masyadong bypass dito, gatot katcha lang, and maybe the flicker from the Arlot, pero ang daming siyang frontline, yung Fred rin din nagiging problema na. Si Kirk. So, natatakot kasi ako, sumisilip ng ganun si Kirk eh. Naghaharap ng angulo nilabas yung protractor eh. Iba kasi talaga yung mga silip ni Kirk. Alam mo may balak mang final slash, may balak na pumasok. Oo. But here comes the play coming in from Team Falcons. Mukhang sila naman ang susubok na makahanap ng objektibo dito sa loob ng jungle ng Onyx Philippines. At mukhang ibibigay yata ito ng Onyx Philippines. Retribution however is used para dito kay Kyle TZ. At grupo-grupo na nga ang Team Falcons. Hindi na pwedeng pa isa-isa sa mga side lane. Alam mo yung maganda naman na ginagawa dito ng Falcons? Once merong hook na kumokonekta mula kay Ogwen, kahit sino, itatry nilang i-burst down eh. Yes. Yung idea din na yung hindi lang yung burst pero may naka-zone sa likod, nakatingin si Flap, naka-ready yung traction pulse mula kay Few, and yung stun din nire-reserva para sa mga respo na manggagaling mula sa Onyx. Wait lang, si Kirk sisilip dito. Pero hindi pa rin yata nila itutuloy, lalong-lalo na 30 seconds magkakaroon ng Lord. Mukhang kakalma muna ang Land of Dawn. Wow! Si Brusco sabay kinagat! Pero dahil nakasanib si Super Prince, siya na mismo ang nag-decide, sorry Brusco. Uy, isa pa! Nakita, pero meron pa isang hook na naman! At si Kelra pa ang nakita nila. 2 hooks at 2 kills ang makikita at makukuha ngayon ng Team Falcons. And this might just be the Franco game that saves the franchise. Ogwen on fire dito sa kanyang Franco pickup ngayon. Imagine, playing the Kalea substitute, you're playing Franco in front of an Arlot, in front of a Gatot Kacha, and you're making it work para sa Team Falcons. Ito ang ultimate positive energy manifestation mula kay Ogwen. Yung mga pick-offs na super clear, kailangan makuha nila. Ito yung mga win condition, and nabibigay ni Ogwen lahat. Alam mo yung malupit? Parang ang hirap-hirap naman talaga mang-hook sa Franco, pero pinapamukha ni Ogwen na madali lang. Oo. Hook ka lang, may mangingis may makukuha kang ista dyan. Man, you could teach a man how to fish at Oo. hindi pa rin magiging ganito kaganda yung gameplay niyan. Yan si Ogwen, mumamata na naman kay Brusco. Here comes the Lord push, come mid lane. Dadamba ang Lord pero nandiyan pa rin naman ang wave clear na nanggagaling dito kay Kelra. Kyle TZ with a taunt. Pumasok. Here comes the traction pulse. Flap TZ, land shaker, hindi pa ibabato. Napato na rin. Na-hook si Kirk at ganun lang kabilis yung burst down. Akala natin kayang dumipensa ng Onyx pero may hook na naman at nagbabadya na naman ang hook ni Ogwen dito. Anytime pwede tayong makakita ng isang mapipick off mula sa Super Fam. That's 6 out of 6. Baka nga 7 out of 7. Pa, naku! Brusco sa gala natin! Pero kinagat! Pagkababa dun sa cloud, sabay kagat, tinatry lang i-burst down. Merong mga pating pero hindi enough yung damage output niyan.
Oh, Si King Kong dun sa gilid nakita ang Super Marco. Pero nandyan si Kyle Tizzy Kedra! para isalba siya. At nandito na, isa-isa nang lumilipad ang Falcons ngayon. Tatlo ang dedepensa at mukhang may gusto pa sa top wave ang side ng Team Falcons, holding a 2,000 gold lead, the largest that they've had yet. Pero hindi nagmamatter yun. Dalawa ang dedepensa, hindi tatlo para sa Onyx Philippines. Ready pa rin naman yung sanib dito ni Super Prince. Pero papasok na si Kyle. May hupang mabubuang dun sa likuran. And that is gonna be it. Si Prince na lang ang matitira. At buhay na buhay pa rin ang Falcons. 12 out of 12 hooks para dito kay Ogwen.